Uy, nandito tayo ngayon sa Quiapo, Nueva Ecija. So kasama natin si Uncle Olong. Ayan. Meron tayong tinitingnan dito na 15 hectares. More or less, may rice land na 4 hectares. Tapos pasture land, farm lot na bali 11 hectares. So napakaganda rito. Anong kahoy ito, Uncle? Parang ano to hindi, ano to, baka tinanim dito na ano, ganyan. Ganda. Sa mga nakakaalam po nito, hindi ko alam kung ano to. Parang halaman to na ko, malaki. Para siyang balite pero hindi naman. Parang ano yung, basta iba. Yung tinitrim, pero lumaki lang siya. Parang ganun. So, ayun, tuloy tayo sa ating binablog kasama yung mga mangga na yan. Nasa around 50 pieces more or less. May malaki, may sakto lang. So doon paano, Uncle? Kasali yung mga yan. Yung mga mangga doon. Mga mangga, tsaka sinasaka. Yung boundary niya, yung bakod. Oo. Yung bakod. So ditong daan na ito, hanggang dito lang muna yung nagawa nila na simento. Plano kasi ng seller yata, ituloy-tuloy hanggang doon sa likod. Diretso po ito eh. May daan silang ginawa pero hindi na simento. So ayun, yung mga rice land niya, silipin lang natin, Uncle. Sayang, maganda yung view niya. So ganito yung pasture land niya. Pasture land ang tawag nila pero hindi naman siya ganun ka tataas. Kundi saktong sakto lang. Hindi siya malalim, hindi rin mataas. Ayan, kung makikita ninyo, balikan natin mamaya yan. So ito ay titled. Seller name naman, buhay na buhay ang nakapangalan sa title. Wala namang problema. Updated ang tax. So may mga kunti-kunting saging. Ito kamatsili. May baliti pa yata yan. Baliti. Ayan yung bakod niya. Yun yung boundary. Ayan. So boundary siyang ganun. So may kuryente pa dito. May kuryente pa dito na naka ano. Siguro barangay road din yan katabi niya, Uncle. Hindi naman. Barangay road siguro, no? Kasi may kuryente dyan eh, oh. Ay. Barangay road dyan. Putik pala yung naapakan ko. Nakapokus tayo sa video. So ayan, barangay road dyan, no? May kuryente na rin. May, alam ko kung ano yan. Ano ba yung katabi niyang yan, Uncle? Oh. Ito, rice land. Yung rice land niya ito. Pero ito siguro mga gulay na itatanim dito sa part na ito. So ito yung daan na sinasabi ko na diretso yan hanggang doon daw yan sa taas. So may mga mangga doon, hindi masyadong nalilinis. May mga saging pa rin. Pwedeng mag-second crop, may dip. Pwedeng daw mag second crop. Tapos may fish pan ata, Uncle, ah. May fish pan or parang ano, istakan ng tubig. Ayan, nandyan sa part na yan. So napakainit. Tanghaling tapat, may paper tree. So around 50 pieces mango trees. Yun po yung sabi ng ating caretaker dito. Dito tayo dumanak. Putik dyan. So ayun, napakaganda. I-drone ko na lang para makita nyo yung kabuuan ng area. Kasi masyadong malayo na yung sa likod. Kasi doon sa part na yan, baka putikan na yan, Uncle. May mga putik na siguro dyan. Pero malayo. Malayo lang. So dyan yung boundary niya siguro dyan sa may kawayan, no? Tapos pa ganun, no? So sa harap naman, nakabakod yung mismong frontage nito. Around 120 meters frontage. More or less, yun yung frontage ng property. Meron ng internet line. Residential area na kasi ito, mga sir, mga madam. Kaya wala pong magiging problema. Kasi napakamura po nito, 170 per square meter lamang. So yung capital gain tax, pag-usapan nyo na lang ng seller, no? Yun ang sabi, di ba? Pag-usapan nyo na lang 170 per square meter, pag-usapan nyo yung capital gain tax. So ayan, yung kabahayan. So papakita ko din, papasilip ko. Napakagandang property dito sa bayan ng Quiapo, Nueva Ecija. So napakaganda, 15 hectares, 170 per square meter. Murang-mura po. Dahil ito po ay napakalapit lang sa mismong highway. Ibibideo ko para isend ko na lang sa inyo ng personal message para hindi po tayo malibasan sa Ilocano. Ayan. Or baka kasi mag-direct po yung mga iba. So ayan.
So pag mga ganito kasing mura at malalaking area, hindi po ko po binibideo masyado yung proper yung daan. Pero private usage pwede naman po. So may mga fruit bearing trees, may mga buko, mayroong duhat, buko, duhat, kaimito, bayabas, ano to ang dalayap ba to? Oh, dalayap. Dalayap. Ayan. Sinigwelas. Mayroong siniguelas, ba't ibang klase. May chiko pa, may kasamang bahay. Ayan o, bahay po ng magiging tagapagbantay ninyo, caretaker. Ayan, may kuryente na rin, kaya walang problema. Dalawang bahay ng caretaker. Yung dipel dito kuya, electric na? Electric dipel? O electric? Yung dipel. Pwedeng electric, pwedeng pump. Okay po. Tinanggal lang daw yung electric sa tubig. Kasi yung kuryente, kasi siyempre caretaker po yung nandito mga sir, mga madam. So ito po, ipapakita ko yung harap para po makita ninyo. Apakalapad ng frontage hanggang dulo, hanggang dun. So, ayan, kita nyo 2-lane barangay road. So mula sa National Highway ito, mga at least 3 minutes, 3 to 5 minutes. Walang 5 minutes drive. Ayan. Yung pong bakod, itong part na yan ng Siniguelas yata yan, o basta yan, yung part na yan. Tapos pa diretso po siya ng ganun. Kagate, nakabakod po ang harap hanggang dun. Napakalayo pa po ng frontage. So 120 ayon sa ating kasama dito, more or less, para po safe naman. So 120 meters more or less. Mayroong mga mahogany pala sa harap. Ayan, makikita po ninyo. May mga mangga, napakaganda. So ayun, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Kuya po, Nueva Ecija. At pakitawagan nyo ako agad sa aking numero. 170 per square meter po ito mga sir. At capital gain tax pag-usapan daw po ninyo. Kasi malinis po yung papel nito. Pangalan po ng ating seller. So ayun, muli, ito po ang inyong code, Agent Joel. Please don't forget to like and share and subscribe sa aking munting channel, Mucha and Joel Lot Vlog. God bless you all po.